Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Binibining Maria Larigodon. Kasama ko po sina Ginoong Benito Taburnal, Binibining Regaspi Jamil, at Kimberly Caceres. Kami po ang naatasang magtalakay ng ang pagbasa bilang paglikha ni Soledad S. Reyes. Maraming elementong taglay ang panitikan, kasama rito ang lipunan o ideolohiya na nagbibigay daan at tumuhubog sa pangkalahatang kaisipan ng teksto. At ang manunulat na tagalikha ng mga akda. Ang teksto na bunga ng maraming mga impluensya at ang mambabasa na tagatanggap ng sinasabi o di masabi ng akda at ang kamalayan nito. Marami ng tsorya ang nabuo upang ipaliwanag ang isa sa mga elementong ito at kaugnayan nito sa pang-elemento. Layunin ng aking sanaysay na makabuo ng isang kapanipaniwalang tsorya, magsasaalang-alang sa mahalagang papel na ginagampanan ng mambabasa sa pagbuo ng mga kahulugan ng akda. Sa unang bahagi, ipaliliwanag ko kung bakit nagkaroon ng balakid sa pagsisikap na pahalagahan ang nagaganap sa kamalayan ng mambabasa sa panahong binasa niya ang akda. Sa ikalawang seksyon, tatalakayin ang papel ang mambabasa sa sistema ng paglikha ng kahulugan. Ilan sa mga kategoryang tutukuyin ang wika ang tinatawag na intertekstualidad, ang mambabasa bilang subject at ilan pang kaisipan. Ang unang balakid sa pagbabalik ng mambabasa bilang importanteng sangkap sa nabuo ng kahulugan ay matatagpuan sa kolonyal na konteksto ng kanonisadong tsorya at krisistimo. Sa aking pagsusuri, ang kanonisadong tsorya at kritisismong namamayani sa kasalukuyan sa maraming larangan ng panitikan sa bansa ay nagtataglay ng malinaw na kontekstong kolonyal. Nangangahulugan na ang argumento ng aking sanaysay ay ang sistemang kanonisadong nakaugat sa isang kolonyal na nakaraang may ugnayan ang Pilipinas sa kanluran, isang relasyon ng dominasyon at subordinasyong nagsangkot sa lahat ng bahagi ng lipunan, lalong-lalo na sa kultura. Sa higit na partikular na pagsusuri, makikita ang isa pang balakid na uri ng krisistimong nangibabaw sa dalawang pangkat na mga kritiko, ang mga formalista na naunang nagsulat ng Ingles at sumuri sa mga akdang naisulat sa wikang Banyaga, at ang mga kritikong sosyolohikal o historikal na nag-aaral ng mga akda sa katutubong panitikan mula sa isang perspektibang tumatanggap ng impluensya ng Marxismo. Ang konsepto ng mambabasa ay kailangan imulat sa kontradiksyon sa lipunan. Sa madaling salita, pumasok ang publiko bilang mga taong kailangan gisingin sa kanilang kalagayang ape. Maligawan din sa ganitong historikal na pananaw na hindi sapat na ang maglarawan kanilang usisain ng may akda ang mga karanasang pinag-ugatan nito sa lipunan. Una, nagkaroon ng pagkiling para sa akdang realistiko, ang lakarang nagtutulak sa isang manunulat upang masinsinang suriin ang mga karanasang panlipunan at ilarawan ito sa mga panitikan. Pangalawa, sa ganitong paghahari ng realistikong pamantayan, muling pinagkibit-balikat ang mga akdang popular na karamihan ay hindi nangahas tumukoy sa mga nag-uumigting na tagisan ng Persa sa lipunan sapagkat nagkasya sa paglalarawan ng pagkawal ng pagmamahal. Sa binata, sa isang dalaga o ng mga pagtitiis sa isang ina o ng isang nilalang. Ang paglikha ng kahulugan. Dalawang mahalagang konsepto ang dapat linawin sa bahaging ito upang mabatid natin ang prosesong naganap tungo sa pag-unawa. Uunahin natin ang konseptong teksto, ang akda na binubuo ng mga salita. Batid natin na ang salita ay nagtataglay ng maraming kahulugan batay na rin sa pagkagamit ng mga ito. Ayon sa pag-aaral ni Ferdinand de Saussure noong 1975 at ilan pang eksperto sa wika,
ang mga salitang sagisag or sa English, sign na binubuo ng dalawang sangkap. Ang sinasagisag or signified at ang nananagisag ay signifier. Sa ganitong pananaw, maaaring tanggapin na ang kaisipan na ang wika mismo ang pok o lugar na pagtatagisan ng maraming kahulugan. Masalimuot ang mga konklusyon ng teorya na naging basihan ng konklusyon, instrukturalismo, subalit sa isang simple tikong pagtingin, makukuha tayo ng isang konklusyon. Bumubuo ang mga salita ng isang sistema na nakapaloob sa sistemang ito, tula, kwento o nobela ng realidad na naglikha sa pagsama-sama ng mga partikular na salita. Sa teorya ni De Saussure, mismong wika ang lumikha sa realidad, ang partikular na tula o nobela o kwento. Hanggang dito na lamang po ang aking report. Maraming salamat. Konbensyonal na pananaw katulad ng natalakay sa unang bahagi ng aking panayam, ang mambabasa ay tinitignan bilang pasibo, walang tutol na tagatanggap lamang ng mga bagay-bagay na taglay ng akda. Siya ay individual na walang lakas o kapangyarihang tumugon o sumagot o makipag-ugnayan sa isang malikhaing paraan sa masalimuot na sistemang tula o nobela. Wala siyang ginawa kundi tumanggap lamang ng mensahe ng likhang isip at sa ganitong pasibong reaksyon, madali siyang mabaon sa anumang ideolohiyang nagbigay hugis sa panitikan. Isang mahalagang konsepto ang nakabatay sa paniniwalang aktibo at dinamiko ang pagtanggap ng mambabasa sa akda. Sa madaling salita, maraming masalimuot na pangyayari ang nagaganap sa isipan ng tao, hindi lamang sa mga sandaling binabasa niya ang akda. Ang proseso ng paglikha ng kahulugan ay hindi nasisimulan sa aktual na panahon lamang ng pagbasa, kundi sa higit na maagang panahon. Sa madaling sabi, realidad sa loob ng akda, dinamiko at pabago-bago ang pinagpapakuan ang kanyang atensyon. Kung kaya't waring nawawala siya sa kanyang pisikal na kapaligiran at maging ang pagdaloy ng panahon ay hindi na niya napapansin. Buhos ang kanyang atensyon sa realidad na patuloy na nililikha sa loob ng akda. Isa itong patunay na hindi makatwirang suriin ang akda bilang isa lamang refleksyon ng mabibigyang kantidad na realidad ang objektibo at empirikal na mga datos at penomena. Sa madaling sabi, realidad sa loob ng akda, dinamiko at pabago-bago ang pinagpapakuan ang kanyang atensyon kung kaya't waring nawawala siya sa kanyang pisikal na kapaligiran at maging ang pagdaloy ng panahon ay hindi na niya napapansin. Isa lamang refleksyon na mabibigyang kantidad na realidad ang objektibo at empirikal na mga datos at penomena. Mahalagang isipin ang nagaganap sa damdamin at sa imahinasyon ng isang mambabasa sa akto ng pagbabasa. Hindi lamang ang kanyang isipan ang isinasangkot sa isang pagbasa. Sa mga aklat ni Hans Gadamer at E.A. Hirsch, halimbawa, tinatalakay hindi ang relasyon ng mambabasa at ng akda, kundi higit na mahalaga ang prosesong nagbibigay daan sa makabuluhang pag-unawa ang mga hakbang na dinaraanan sa pagbibigay kahulugan sa teksto. Dito, binibigyan ng kaukulang pagpapahalaga ang aktual na kondisyon ng interpretasyon, ang estado ng mambabasa, ang kanyang subjectivity, ang kanyang mga subhetibong pamamalagay at pagkiling, ang lugar niya sa isang sistemang ideolohikal. Ilang tanong sa ganitong pag-unawang hermeneutika ang sumusunod. Sino ba ang nagbabasa? Gaano ba siya kalapit o kalayo sa kanyang binabasa? Anong uri ng interpretasyon ang posible? Maaari bang makita pa ang orihinal na kahulugan ng akda o kahulugang nakita rito ng unang nagbasa? Sa ilang teorya, hindi lamang ang ugnayan ng teksto bilang subject ang tinutukoy. Pinahahalagahan din ang papel ng kasaysayan at lipunan sa paglikha ng kahulugan. Sa gayon, higit na lumalawak ang konsepto ng ugnayan ng individual at ng daigdig at ng teksto. Sa gayon, higit na lumalawak ang konsepto ng ugnayan ng individual at ng daigdig at ng teksto.
Makikita ang ganitong uri ng teorya sa mga kritikong Aleman na batid nating nalahiran ng mambabasa at panitikan. Kanilang tinutukoy ang pagsalubong na ang aktwal na pagbasa ng teksto at ang kahulugang taglay nito, at ang kanila pang inaasahan mula sa teksto batay sa kanilang mga ekspektasyong nabuo dahil sa nauna nilang mga akdang nabasa. Upang mapalinaw ang talakayan, nais kong gumamit ng ilang halimbawa upang makita ninyo ang praktikal na konsiderasyon kaugnay ng mga abstraktong kaisipang aking naibigay. Sa pagbasa ng Ang Ginto sa Mailing ni Macario Pineda, ang reaksyon ng isang tao ay nababatay sa kanyang kaalaman hinggil sa matulaing alamat ng makiling, at sa kanyang aktwal na pagbasa sa nobela, makikita niya kung paano ginagamit ng may akda ang alamat sa kanyang nobela. Dalawa na ang antas ng isang konsepto, ang antas na malaalamat at ang antas na binubuo ng mga aktwal na pangyayari sa nobela. At sa pagbasa pa niya sa kabuuan ng nobela, higit na lumalawak at lumalalim ang kanyang pag-unawa na ang alamat at ang kwento sa nobela ay may nililikha pang salaysay sa pinaiinog sa isang makabuluhang temang nilikha sa loob ng nobela. Sa gayon, nagsama-sama na at pinayaman ng mga antas ang nilalaman ng nobela, ang laman at dugo at buto nito. Ito ay tumatalakay sa iba't ibang teorya, nagbibigay kahulugan sa mga akda at mga mahalagang papel ng nambabasa sa prosesong ito. Narito ang buod ng mga mahalagang pangyayari at ideya na kapaloob, tagisan, ng mabuti at masama. Binibigay at ibang boses at pananaw sa loob ng nobela, superficial, paglalahad, kritikal na pagsusuri sa papel ng mambabasa, tradisyonal na kristosismo, pangangailangan balikan at suriin ang mga teorya ng nobela mula sa nakaraang panahon. Konklusyon ng kalagayan ng mambabasa sa sistematikong pag-aaral ng mga elemento sa ugnayan ng namumulat, teksto at nambabasa, pagbuo ng teorya, pagtimbang sa mga konsepto at proseso ng pagsusuri ng sariling mga akda, kritika sa pag-asa ng kanlungang teorya, pagbalik sa sariling kristosismo, pagpapalalim na pag-unawa. Ang teorya, kahulugan, ay dapat makatulong sa pag-unawa kung bakit ganito ang landas na tinahak ng nobela. Pagsasaalang-alang ng iba't ibang purpose o oryentasyon upang mapalalim ang pag-unawa sa panitikan. Ang mga ideyang ito palalim sa pag-unawa, komplikadong proseso ng pagbasa at pagbigay kahulugan sa mga akda at mga papel ng mambabasa bilang aktibong kalahok sa prosesong ito. Paggamit ng nobela bilang bukal na aral. Ang nobela ay pinapakita bilang mahalagang instrumento sa pagtuturo at pagbibigay aral sa mga mambabasa, maging sa personal na buhay o sa larangan ng politika. Ito ay nagsisilbing salamin ng realidad at nagbibigay diin sa mga usapang panlipunan o politikal na panahon. Pagbabago sa pananaw o modernasyon. Ang mga nobelista tulad ng Gusto Kalorangan ay nagtatampok ng mga katutubong gawi at kilos upang labanan ang pagpasok ng modernisasyon. Pinapakita nila ang pagpapahalaga sa mga tradisyonal na pamumuhay at paniniwala na may layunin mapanatili ang mga ito sa kabila ng mga pagbabago sa mga lipunan. Papel ng mangbabasa bilang tagapagturo at pari. Ang mga nobelista ay nagtutuon ng mga pansin sa mga papel na nambabasa bilang tagapagturo at pari ng mga responsibilidad na pagbibigay diin sa mga aral at mensahe at
tuntunan mula sa nobela. Pinapakita rin ang mga kahalagahan, boses ng lahi at interpretasyon ng mga akda. Katangian ng nobela. Ang nobela ay nagtataglay ng mga katangian tulad ng moralistikong pananaw, manipis man o karakterisasyon at kawalan sa hulikal na pag-aayos ng pangyayari. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng mga negatibong reaksyon ng ilang makabaong kritiko, ngunit pinapakita rin na higit ang pinapalagan ang mga nobelista ang mga tema at aral ng maaaring mapulot ng mga mambabasa. Transformasyon ng kahulugan ng akda. Ang kahulugan ng isang akda ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang konsepto at kalagayan ng bansa at ng mga mambabasa mismo. Ang pagbasa ay isang individual na kasalukuyan ng panahon ay maaaring maapektuhan hindi lamang sa kasaysayan ng bansa kundi pati rin sa kasalukuyang kalagayan at mga pangyayaring na nagaganap sa lipunan. Interpretasyon o klasikong teksto. Ang mga klasikong teksto tulad ng Florante at Laura ni Francisco Baltasar ay pinapatuloy binibigyan ng iba't ibang interpretasyon na kristiko at mambabasa sa iba't ibang panahon ng perspektiba. Ang mga iba't ibang pag-aaral ng pagsusuri mula sa mga kilalang kritiko ay nagpapakita ng kakayahan ng mangbabasa na bumuo ng sariling kahulugan batay sa kanilang pag-unawa. At ang konseptong papel ay nangbabasa sa tradisyonal o kritisismo